Habang hinahawi ng barko ang mga alon, nakuha ng isa sa mga mangkukulam na sakay nito ang atensyon ng lahat. Sigaw niya na nakita na niya ang daungan. Sa sandaling iyon, ang kubyerta ay pumuno ng kagalakan. 1 buwan at kalahati na ang nakalipas, at sa wakas, malapit na sila. Hindi mapigil ang ngumiti ni Kapitan Jack nang makita ang mga masayang mangkukulam, ngunit napansin niyang hindi nakikisama si Camila sa selebrasyon. Nakatayo ito sa isang tabi, mukhang nakalunok ng isang bagay na maasim. Nagtataka, nagtanong si Jack. Ano ang dahilan ng kanyang lungkot? Akala ko'y magandang araw ito. Ang mga iniisip ni Camila ay nasa ibang lugar. Nakatuon lamang sa hari ng Grey Castle. Kahit na maraming mga mangkukulam ang nakapaglakbay na sa Neverwinter. At pinuri ni Tilly ang lungsod. Ang ideya ng mga maharlika ay nag-iwan pa rin ng masamang lasa sa kanyang bibig. Malapit na sana niyang sabihin na ang mga maharlika ay pawang masasamang tao. Ngunit pinutol siya ni Jack, na nakangiting sinabing kung hindi siya nagkakamali. Isa rin siyang maharlika, at mula rin sa Grey Castle. Bumuka ang bibig ni Camila para makipagtalo, ngunit ang tanging lumabas ay isang buntong hininga. Huminga ng malalim si Jack mula sa kanyang pipa at tumingin sa walang katapusang karagatan. Sabi niya sa sarili na ang paghusga sa isang tao sa pamamagitan ng kanilang titulo ay hindi gaanong naiiba sa pagkamuhi sa isang tao dahil lamang sa sila ay isang mangkukulam. Muling natahimik si Camila, mabilis na humingi ng paumanhin si Jack, na nagsasabing hindi niya intensyon na maging pilosopo sa kanya. Ayaw lang niyang hayaan na takpan ng nakaraan ang kanyang pananaw. Sa sandaling iyon, sumigaw ang tagamasid na malapit na sila sa baybayin. Hindi nagtagal, nakita na ni Camila ang daungan, na pinalamutian ng lahat ng uri ng pulang bandila na sumasalubong sa kanila sa Neverwinter. Ang mga pantalan ay puno ng mga tao, kahit na mga bata ay masayang kamakaway sa paparating na barko. Hindi mapigil ang humanga ni Jack. Tingnan mo iyon, talagang isang masayang pagtanggap. Ang hari na ito ay nararapat sa ilang tiwala dahil sa paglatag ng pulang carpet, hindi ba sa tingin mo? Ang hindi alam ng mga mangkukulam ay ang komite ng pagtanggap ay binayaran ng mga bata para pumunta roon. Si Wendy na nakatayo sa tabi ni Skrull, ay nag-aalala na kung malaman ito ng mga mangkukulam ng Slumbering Island. Ay maaaring hindi sila gaanong matuwa sa mainit na pagtanggap. Ngunit si Skrull, na laging realistiko, ay itinuro na ang paghahanap ng mga voluntaryo na tatanggap sa isang grupo ng mga mangkukulam mula sa Slumbering Island ay siguradong maaaring tanggapin ng mga lokal ang mga mangkukulam, at ang ilan ay maaaring humanga pa sa unyon ng mga mangkukulam. Ngunit ang lahat ay mga estranghero pa rin mula sa isang malayong lupain. Tumango si Wendy, na nakikita ang katuturan sa mga salita ni Skrull. Pagkatapos ay nagkibit-balikat si Skrull, na nagsasabing minsan, talagang pera ang nagpapaikot sa mundo. Habang nagsisimulang bumaba ang mga mangkukulam mula sa Slumbering Island, oras na para magpakita si Wendy. Sa kanyang kilalang ngiti ng nakatatandang kapatid, mainit niyang tinanggap sila sa Neverwinter. Sa pangunguna, dinala niya sila sa isang espesyal na itinayong gusali ng apartment. Pagdating nila, isang koro ng pagkamangha ang umalangaw sa grupo nang makita ang mataas na gusali. Ito ay itinayo para lamang sa kanila, at ang tagumpay ng konstruksyon ay higit na dahil kay Lynn. Lumingon ang mga mangkukulam kay Lynn na gulat na gulat. Palagi nilang iniisip na ang kanyang kapangyarihan ay tungkol lamang sa paggalaw ng lupa pataas at pababa. Ngunit ito ay ibang antas. Namula si Lynn na kumakamot sa kanyang ulo, na nagsasabing tinulungan lamang niya ang mga manggagawa na itayo ang ilang mga dalasdes. At nang kailangan nilang magdagdag ng bagong palapag, itinaas lang niya ang kalapit na lupa para bumuo ng isang plataporma na nakakabit sa gusali para mas madali silang makapagtrabaho. Pagkatapos ay nagpahayag ang isa sa mga babae ng isang alalahanin na nasa isip ng lahat. Tinanong niya si Lynn kung nakaranas ba ito ng anumang pagkamuhi o pagkasuklam, dahil lamang sa pagiging isang mangkukulam. Mabilis na umiling si Lynn na nagsasabing hindi talaga, tiniyak niya sa kanila. Na sinasabi sa kanila na ibinahagi pa nga ng mga manggagawa ang kanilang flatbread sa kanya para sa almusal. Alam ni Wendy na marami sa kanila ang may mga pag-aalinlangan at alalahanin pa rin. Nalubos na naiintindihan, dahil ang Neverwinter ay isang bago at hindi pamilyar na lugar. At, syempre, ang mga mangkukulam ay dumaan sa ilang mahihirap na panahon sa nakalipas na siglo.
Ngunit ipinangako sa kanila ni Wendy na makakahanap sila ng tahanan dito. Nilinaw din niya na kahit hindi sila sumali sa unyon ng mga mangkukulam, maaari pa rin silang lumapit sa kanya para sa tulong sa anumang bagay, kahit ano pa iyon. Mula sa gilid, ibinigay sa kanya ni Scroll ang isang thumbs up. Hindi nagtagal, inakay ni Wendy ang grupo sa loob ng apartment at ipinamigay ang mga papel para sa lahat na punan ang kanilang pangalan, kaarawan, at mga kakayahan. Habang ipinamamahagi niya ang mga papel, nagsalita ang isang pulang buhok na mangkukulam, na nagtatanong kung bakit kailangan nilang punan ito habang mukhang nag-aalinlangan. Dahil 2 araw lang daw siya magtatagal dito, kaya parang hindi na kailangan. Sumang-ayon ang isa pang mangkukulam. Sinabi na sa kanila ni Prinsesa Tilly na hindi sila pipiliting manatili dito. At balak niyang bisitahin ang silangang rehiyon para makita ang kanyang pamilya. Tumango ang ilan sa mga mangkukulam na hindi sigurado. Si Ash, gayunpaman, ay tiningnan ng masama ang pulang buhok na mangkukulam. Si Azima at ang kanyang grupo na naman ang gumugulo. Kumurap si Wendy na gulat at nagtanong, sino iyon? Si Ash, na bahagyang nakakunot ang noo, ay ipinaliwanag na sila ay isang grupo ng mga mangkukulam mula sa silangang rehiyon. Sa sandaling iyon, lumapit si Tilly, na nag-aalok ng tahimik na paumanhin. Ipinaliwanag niya na ang grupong ito ay hindi kailanman lubos na sumang-ayon sa kanyang pamumuno. Ngunit kung ihahambing sa Bloodfong Association, hindi sila masama sa puso. Lumingon si Tilly sa pulang buhok na mangkukulam, at sinabi kahit naiintindihan niya ang kanilang nararamdaman, na gustong bumalik at makita mismo ang kanilang kamag-anak. Ngunit hindi ito ang tamang oras. Kahit wala na ang simbahan, marami pa ring puot sa mga mangkukulam sa mga karaniwang tao. Bago pa niya matapos, sumingit ang pulang buhok na mangkukulam, na medyo palaban ang tono, na iniisip na iyon mismo ang dahilan kung bakit dapat nila itong makita mismo. Hindi sila nagtitiwala kay Tilly at naniniwala pa na nasa panig siya ng kanyang kapatid. Ang boses ni Ash ay lumamig habang humahakbang siya pasulong, na nakatayo sa likod ng pulang buhok na mangkukulam, na nagsasabi kay Azima na bantayan ang kanyang tono. Nagulat si Azima at biglang tumalon, ngunit agad ding sumagot, nagtatanong kung lalaban ba siya ay papatayin siya rito, tulad ng ginawa niya kay Heidi at sa mga mangkukulam ng Bloodfong. Hindi inaasahan ni Tilly na iinit ang sitwasyon ng ganito kabilis, ngunit bago pa siya makasawsaw, isang biglaang ubo ang pumutol sa tensyon. Lumapit si Skrull, bumontong hininga ng pagod. Gusto niyang humakbang ang lahat pabalik, nakatingin sa kanila ng kalmado at mayroon din siyang ilang katanungan. Sumulyap si Azima kay Skrull, pagkatapos ay nagtanong, ano ang gusto niyang malaman. Hindi direktang sumagot si Skrull sa kanya. Sa halip, lumingon siya sa mangkukulam na gustong bumalik sa silangang rehiyon. Dahil iniisip pa rin niya ang kanyang bayan, tiyak na hindi siya inabandona ng kanyang pamilya. Kung iyon ang kaso, malamang na napilitan siyang umalis dahil sa presyon ng simbahan at kalaunan ay napunta sa Slumbering Island. Tumango ang babae bilang pagsang-ayon, tama si Skrull. Nagpatuloy si Skrull na nagsasabi sa kanya na ilang taon na ang nakalipas, talagang masama ang mga bagay-bagay sa silangang rehiyon. Matapos salakayin ni Garcia at Timothy ang rehiyon, ang lugar ay nawasak ng digmaan, ang mga bukid ay inabandona, at ang mga tao ay bahagyang nakaligtas. Marami ang naging mga refugee, ngunit 3 taon na ang nakalipas, nagsimula ang kamahalan niyang si Roland ng isang programa upang patuloyin ang mga refugee na ito, at ngayon ang populasyon ng Neverwinter ay lumampas sa 100,000. Karamihan sa mga taong ito ay mga refugee mula sa buong Grey Castle. Siguro ang kanyang pamilya ay kabilang sa kanila. Pagkatapos ay itinanong ni Skrull kung saan nakatira ang babae noon. Umiling ang babae. Ang kanyang nayon ay wala talagang pangalan. Ang ilang mga taong nakapaglakbay ay tinawag itong 16 sa ilang kadahilanan. Si Skrull, na may photographic memory, ay nag-isip sandali at pagkatapos ay tumango. Hindi nagtagal, may isang tao mula sa City Hall ang nagdala ng isang manggagawa na nagngangalang Watt. Matapos marinig ang balita, ang lalaki ay halos tumakbo papasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala habang nakatingin sa babae. Ikaw ba talaga iyan, Lanwa? Tanong niya, nagsimulang manginig ang kanyang boses. Nagsimula pa siyang magpasalamat sa mga Diyos na buhay pa siya. Nakilala rin siya ng babae, si Watt,
isang pamilyar na mukha mula sa kanyang nakaraan. Ang Lanwa ay ang palayaw na ginamit ng kanyang ama at malapit na mga kamag-anak para sa kanya, ngunit ngayon ay Doris na ang kanyang pangalan. Ipinaliwanag ni Watt na akala ng lahat sa nayon ay dinala siya ng mga mangkukulam. Ikinwento ni Doris ang kanyang kwento, pagkatapos ay isang nagtanong tungkol sa kanyang pamilya. Ang ekspresyon ni Watt ay dumilim habang siya ay umiiling. Sa mahinang boses, sinabi niya sa kanya na hindi sila nakarating sa Neverwinter. Tinakpan ni Doris ang kanyang bibig, nalulula sa lungkot, at nagsimulang umiyak. Naalala ni Watt kung paano paulit-ulit na binanggit ng ina ni Doris, sa kanyang huling hantungan, ang pangalan ni Doris. Sinimulang aliwin ni Watt siya, na nagsasabing matutuwa ito kung malalaman niyang buhay pa ang kanyang anak. Si Azima, na hindi makayanin ang eksena, ay lumingon, ang kanyang sariling mga emosyon ay pumupuno, habang ang isa pang mangkukulam ay nagsimulang umiyak, na nagsasabing miss na rin niya ang kanyang sariling pamilya. Tumahimik ang silid, hanggang sa huminahon si Doris na muling nagsalita si Skrull, na nagsasabi sa kanila kung bakit mahalagang idokumento ang lahat. Kung ang sinuman sa kanilang mga miyembro ng pamilya ay nakarating sa Neverwinter, agad silang ipapaalam. Siguro ang ilan sa kanila ay narito na, naghihintay. Ibinaba ni Azima ang kanyang ulo, hindi na nagsalita. Kinuha muli ni Skrull ang form at hiniling sa kanila na punan ito, at sa pagkakataong ito, walang tumutol. Habang sila ay umaalis sa apartment, hindi mapigil ang mamangha ni Wendy sa kakayahan ni Skrull na matindaan ang mga pagkakakilanlan ng lahat ng 100,000 katao sa Neverwinter. Nakalilito ba? Tanong niya, totoong curious. Nagkibit balikat si Skrull na may bahagyang ngiti, na nagsasabing sa totoo lang ay hindi niya sigurado kung paano ito ipapaliwanag. Sa una, medyo nakakalito, ngunit sa paglipas ng panahon, ang lahat ay nagsimulang mag-organisa sa kanyang isip, na parang automatiko itong nauuri. Hanggat mayroon siyang keyword, maaari niyang agad na maalala ang impormasyong kailangan niya. Katulad kanina, nang banggitin ni Doris ang 16. Iyon ay dahil ang ika-16 na nayon na kanilang nadaanan pabalik mula sa Golden Sickle City ay kung saan ang kanyang tahanan. Pagkatapos ay sinabi niya na kapag sa wakas ay pinag-isa ni Roland ang Grey Castle, hindi niya sigurado kung gaano pa karami ang kanyang masusubaybayan. Tumingin si Wendy kay Skrull, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ibig bang sabihin nito na matatandaan ni Skrull ang buhay ng lahat sa lupaing ito? Siguro nga, siya ang kanilang buhay na kasaysayan. Hindi nagtagal ay nakabalik sila sa City Hall nang biglang tumakbo ang isang lalaki sa kanila, na nagsasabi sa kanila na may isang tao sa pangunahing bulwagan na tumangging umalis, at ang tao ay humihingi na makita ang pinuno ng unyon ng mga mangkukulam. Bago pa siya makatapos, lumitaw ang taong pinag-uusapan. Mukha siyang isang matandang magsasaka, at kitang-kita na siya ay balisa. Nakita niya ang isang babae sa labas ng lungsod, na tatakpan ng dugo. Mukha siyang mangkukulam, ngunit halos wala na siyang malay. Kumunot ang noo ni Skrull, nag-iisip ng maigi. Walang mga mangkukulam ang naka-schedule na umalis sa lungsod ngayon. Mabilis na tanong ni Wendy, paano nalaman ng lalaki na siya ay isang mangkukulam? Nag-alinlangan ang magsasaka sandali, pagkatapos ay sumagot, ang mga ordinaryong tao ay hindi karaniwang may mga bahagi ng hayop. Ang babae ay may buntot. Kumabog ang puso ni Wendy. Ang unang taong pumasok sa kanyang isip ay si Lorca. Nang walang pag-aaksaya ng isa pang segundo, hinimok niya ang lalaki na dalhin sila doon. Lumipat ang eksena. Nakahiga si Lorca sa bangko, ang kanyang buong katawan ay bagbog at pasa-pasa. Ang kanyang dating cute at masiglang mga tainga ay ngayon ay punit-punit at hindi kumpleto. Nakatingin sina Wendy at Skrull sa kanya, sinusubukang maunawaan kung ano ang nangyari para iwanan siya sa ganoong kalagayan. Ang matandang lalaki na nakakita sa kanya ay mukhang nag-aalala. Nagtataka kung iligtas pa ang batang ito. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit dahil sina Nana at Lily ay parehong wala sa lungsod, iisa lang ang taong maaaring makapagligtas sa kanya. Samantala, sa mga pader ng lungsod, si Wade ay nagpapatrolya gaya ng dati nang biglang tumunog ang isang alarma. Narinig niya ang isang boses. Hindi lamang ito basta alarma, ito ang pinakamataas na antas ng babala. Ang mga opisyal sa kanyang likuran ay nagsimulang magpanik, ngunit si Wade ay umikot.
sumisigaw sa kanila na magpakatatag at tulungan siyang ilikas ang mga taga-bayan. Sa mga lansangan, ang mga naguguluhang residente ay nagtipon, hindi alam ang nangyayari. Pumalakpak si Wade, sumisigaw, lahat, umuwi kaagad. Ito ay alarma ng pag-atake ng kaaway. Kasabay nito, ang mga unang sundalo ng hukbo ay nasa mga pader na, ganap na armado at handa. Makikita ang mga sundalo sa lahat ng dako, sinusuri ang kanilang mga bala. Sa loob ng City Hall, ibinagsak ni Berev ang kanyang kamay sa mesa, nakatingin ng masama kay Wendy, na tinawag ang lahat ng ito na kabaliwan. Tinanong niya kung bakit itataas ni Wendy ang pinakamataas na alarma batay sa mga hindi maayos na sinabi ng isang nasugatang mangkukulam. Hindi ba niya napagtanto ang kaguluhan at mga pagkalugi na maaaring idulot nito? Hindi maalis ni Wendy sa isip ang imahe ni Lorca, na deliryo at paulit-ulit na bumubulong, mga demonyo, paparating na ang mga demonyo. Iyon ang tanging aksyon na makatuwiran sa kanya. Sa sandaling iyon, nakakonekta ang third border town, at natanggap na rin ng mga mangkukulam ng Tekira ang balita. Ang anumang bagay na may kinalaman sa mga demonyo ay hindi dapat baliwalain. Tinanong ni Berev, ngunit nasaan ang mga demonyong ito? Hindi pa nila nakikita kahit anino nila. Bakit ang lahat ng pag-iingat na ito? Nandoon din sina Tilly at Ash. Humakbang si Ash, na nagsasabing ito ay higit pa sa kinakailangan. Nakipaglaban na siya kay Lorca dati, at alam niya ang kanyang lakas. Para siya ay masugatan ng ganito, dapat ay nakasalubong niya ang hindi bababa sa 10 demonyo. Ibinunyag ni Wendy na may mapa si Lorca, na ang bahagi ng mapa ay malinaw na minarkahan ni Maggie at Lightning. Iminungkahi ng mga marka na si Lorca ay nagtungo sa ilang nakagubatan. Kung talagang naruroon ang mga demonyo, anuman ang kanilang intensyon, dapat na maging handa ang Neverwinter. Sumang-ayon ang mga mangkukulam ng Tekira sa plano, at sa huli, umatras si Berev, bagamat hindi niya maitago ang kanyang pagkabigo. Naniniwala siya na maaaring imposible makumplito ang mga gawain na iniatas sa kanya ng kanyang kamahalan, aniya. Ang mga padala ng supply sa mga linya ng harapan, ang mga operasyon sa pagtutroso, ang pag-iipon ng kabute at prutas, ang mga hayop at ang mga pastulan sa parang, lahat ito ay maaapektuhan. Tiniyak sa kanya ni Wendy na nakapagpadala na siya ng ulat sa hilagang rehiyon. Kapag natanggap ng hari ang mensahe, maglalabas siya ng mga bagong direktiba. At para sa anumang mga pagkalugi, siya ang ganap na mananagot. Mabilis na lumipas ang 1 linggo, bagamat walang nakitang senyales ng mga demonyo. Hinanap ni Tilly si Berev, nagyusi sa kung paano tumutugon ang mga taga-bayan. Nais malaman kung ang lahat ay natatakot o kung sila ay nagpapanik. Tumayo si Berev, magalang na yumukod kay Tilly bago ipaliwanag, ang sitwasyon ay kontrolado. Tila nahulaan ang kanyang inaalala, tiniyak niya sa kanya, hindi sinisisi ang mga mangkukulam mula sa Slumbering Island para dito. Nag-aalala siya na baka may magsimulang mag-ungkat ng mga lumang chismis tungkol sa mga mangkukulam na mga alipors ng mga demonyo. Wawasakin lamang nito ang marupok na tiwala sa pagitan ng mga taga-bayan at ng mga mangkukulam. Biglang dumating si Ling, na nagsasabi kay Wendy na gising na ang kapatid na babae na lobo. Ang lahat ay agad na kumilos, si Wendy ang unang lumabas ng pinto. Sinimulang sumunod ni Berev, ngunit hinarang siya ni Ash, na nagsasabi sa kanya na ito ay dormitoryo ng babae kaya mas mabuting maghintay na lamang siya dito. Pagdating ni Wendy, nakita niya si Lorca na nahihirapang bumangon sa kama. Sa kabila ng pagiging malubhang na sugatan pa rin, ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang mahinang berdeng glow. Ang kanyang mga paa, buto, at maging ang mga panloob na organo ay nagtamo ng malaking pinsala. Ang tanging dahilan kung bakit buhay pa siya ay salamat sa symbiosis Sydney Nightfall, sapat lamang para mapanatili si Lorca na buhay at hintayin ang pagbabalik ni Nana para sa tamang paggaling. Mahinang lumingon si Lorca kay Nightfall, na nakahiga sa tabi niya, at bamulong ng pasasalamat. Humihigop ng chaos drink, sinubukan niyang pagaanan ang sitwasyon, na nagbibiro, na nagsasabing hindi naman ito masama dahil nakakainom na siya ng chaos drink araw-araw ngayon. Humakbang si Ash na mukhang seryoso. Tinanong kung ano ang eksaktong nakasalubong niya. Nagdilim ang mukha ni Lorca habang nagsisimulang magkwento ng mga pangyayari. Ikinwento niya kung paano siya nasa gubat matapos talunin ang 2 demonyo nang una niyang mapansin na may mali.
Pagkatapos, nasaksihan niya ang isang napakaraming bilang ng mga demonyo na sumasalakay patungo sa mga guho ng Tekira, napakarami na imposibleng bilangin silang lahat. Kabilang sa kanila ang mga higanti at pangit na nilalang, na hindi pa niya nakita dati. Ang mga halimaw na ito ay mukhang parehong grotesque at nakakatakot. Naalala niya kung paano biglang bumagsak ang mga nilalang, ang kanilang laman ay tumatagos sa lupa. Sa lupa sa ilalim nito, na nagiging sanhi ng pagbabago ng kulay ng lupa sa paligid nito. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga nilalang ng buto ay konektado, at ang mga nakapaligid na puno ay nagsimulang malanta. Sa kalaunan, maging ang mga buto ng mga halimaw ay lumubog sa lupa. Itinala ni Wendy ang bawat salitang sinabi ni Lorca, pagkatapos ay tinanong, ano ang tungkol sa kanyang mga pinsala. Inamin ni Lorca na alam niyang hindi niya kayang labanan ang isang kaaway na tulad nito ng mag-isa. Kaya nagpasya siyang bumalik sa Neverwinter, nagtatago sa loob ng ilang araw at umaasang hindi siya mapapansin ng mga demonyo. Ngunit minamaliit niya sila, hanggang sa magsimula na siyang umatras na napagtanto niya na ilang mga pulutong ng demonyo ang naghihintay sa kanya. Si Nightfall, na nakikinig sa malapit, ay natigilan, dahil hindi niya inaasahan na ang mga demonyo ay magiging napakatalino. Si Tilly, na malalim ang iniisip, ay nagalok ng isang posibilidad. Iyon ay maaaring mga hulugan na may isang mataas na ranggong demonyo na nag-uutos sa kanila. Marahang tinapik ni Ash ang balikat ni Lorca, na nag-aalok ng kaunting aliw. Na nagsasabi sa kanya na kapag nakaharap sa isang hindi kilalang kaaway, walang perpektong plano. Ang katotohanan na nakatakas siya at nagdala ng babalang ito ay isang hindi kapani-paniwalang gawain. Nakamasid si Wendy sa pinto, nagulat. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang magbigay si Ash ng gayong mataas na papuri. Ang grupo ay umalis sa silid at bumalik sa bulwagan, kung saan muli nilang isinalaysay ang lahat. Muli, ang mga mangkukulam ng Tekira ay nakatitiyak na hindi nila hahayaang kontrolin ng mga demonyo ang mga guho ng Tekira. Naniniwala sila na kung magawa ng mga demonyo na magtayo ng isang toreng itim na bato, ang pulang ulap ay maaaring sumaklaw sa buong kabundukan, babala ng isa sa mga mangkukulam ng Tekira. Sa puntong iyon, anumang paglaban ay magiging walang saysay. Sa kabutihang palad, natuklasan nila ang mga demonyo ng maaga, at may hindi bababa sa 3 taon bago bumaba ang pulang buwan, kaya mayroon silang oras upang maghanda at unang sumalakay. Biglang tumayo si Berev. Sandali, si Roland ba iyon? Paano siya narito? Hindi ba't nasa hilaga siya? Sige, ituloy natin ang kwento. Nangatuwiran si Berev na hindi maaaring manatiling nakaalerto ang mga pintuan ng lungsod magpakailanman. Dahil malayo pa ang hukbo ng mga demonyo, iminungkahi niya na itaas ang lockdown at ibalik ang operasyon ng mga hayop. Sumang-ayon ang isa pang opisyal kay Berev, naaalala na minsan ay sinabi ng kanyang kamahalan na ang pagtatayo ng mas malalalim na linya ng depensa ay nagpapataas sa margin ng error ng mga tagapagtanggol. Kung makakapagtayo si Lady Lee ng ilang tore ng senyales sa kahabaan ng hangganan ng prairie, o marahil ay gamitin ang mga selyong pangkomunikasyon na iyon, magandang ideya iyon. Isang mangkukulam ng Tekira ang humakbang, na may hawak na isang mahiwagang bato. Sila ang magsasagawa ng gawain, dahil alam nila kung saan nakapwesto ang mga demonyo, maaari nila itong gamitin upang subaybayan ang mga ito nang walang anumang blind spot. Nakilala ni Wendy ang mahiwagang bato, malinaw na iniisip ng mga mangkukulam ng Tekira na gamitin ang illusion device para sa tumpak na pagsubaybay. Gayunpaman, ito ay mangangailangan ng isang tao na mapanganib na lumapit sa mga guho ng Tekira upang ito ay gumana. Ngunit ang lugar ay puno na ng mga demonyo. Ibinasura ni Alethea ang alalahanin, na tinawag itong isang maliit na gawain, na nagsasabing lahat sila ay handang magsakripisyo ng kanilang sarili kung kinakailangan. Ngunit mabilis na sumabat si Tilly, na umiiling. Ang pinakamahusay na plano ay ang hindi nangangailangan ng mga sakripisyo at nagpapasya na isagawa ang gawain. Ang mga mangkukulam mula sa Slumbering Isle ay kara-rating lamang dito at dapat nilang akuhan ang ilang responsibilidad. Habang lumilipat ang eksena, bumabalik tayo sa hilaga. Ang naunang imahe ni Roland sa pulong ay tiyak na isang pagkakamali. Sige, baliwalain natin iyon at magpatuloy. Mukhang nawala ng iniisip si Roland. Napaka-distracted niya kaya hindi niya narinig ang pagtawag ni Nightingale sa kanyang pangalan.
Nakaramdam siya ng kilati malapit sa kanyang tainga na nagpabalik sa kanya sa realidad. Mukhang nag-aalala si Nightingale dahil ilang araw na siyang nakatulala. Simula nang makita niya ang mga imaheng iyon, itinanong niya kung ayos lang ang lahat. Ibinunyag ni Roland ang katotohanan, napakakaiba lang, hindi niya sigurado kung bakit lumitaw si Lon mula sa mundo ng panaginip sa mga imaheng iyon. Hindi niya ito maintindihan. Si Nightingale, na ngayon ay nakaupo sa isang lounge chair, ay nagsabi na hindi siya sapat na matalino at sa gayon ay hindi niya siya matutulungan dito. Inirekomenda niya sa kanya na makipag-usap kay Anna, ngunit umiling si Roland, na nagsasabing hindi niya ito nabanggit kay Anna. Agad na tumalon si Nightingale mula sa upuan, gulat ang kanyang ekspresyon. Bakit hindi? Naniniwala si Roland na ang mga ito ay mga problema na siya lamang ang makakalutas. Ang pagsasabi sa kanya ay magdaragdag lamang sa kanyang mga alalahanin. Ilang beses na kumurap si Nightingale, pagkatapos ay biglang parang may naisip. Isang maliit na ngiti ang gumapang sa kanyang mukha, at sa ilang kadahilanan, mukhang hindi. Inaasahan na natutuwa siya. Kumuha siya ng isang piraso ng tuyong isda at isinubo ito sa kanyang bibig, na mukhang nasiyahan, ngunit hiniling ni Roland sa kanya na huwag itong sabihin sa sinuman. Ang mga iniisip ni Roland ay bumalik sa imahe ni Lon. Paano lumitaw ang isang fictional character mula sa mundo ng panaginip noong mga unang araw ng Federation? Kahit sina Agatha at Phyllis ay hindi nakilala ang tao sa imahe. Ang panahong iyon sa kasaysayan ng Tekira ay napakalayo na ang masasabi lamang nila ay maaaring siya ay isang mahalagang tao. Mukhang kailangan niyang bumalik muli sa mundo ng panaginip. Nang muling damilat si Roland, naroon na ulit siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinial ang numero ni Garcia. Mabilis itong sumagot, mukhang medyo mabilis ang kanyang paghinga, at mukhang tumatakbo siya. Anong meron? Tanong ni Garcia. Gusto ni Roland na magtanong sa kanya ng isang bagay, at sa lalong madaling panahon, napagkasunduan nilang magkita sa pasukan ng apartment building. Mabilis na nagbihis si Roland at lumabas ng kanyang kwarto. Habang dumadaan siya sa sala, nakita niya si Zero, naantok at kinukusot ang kanyang mga mata. Sandali lang, bulong niya, naantok pa rin, na nagsasabing magpapakulo siya ng mainit na tubig. Nakita ang kanyang pajama strap na dumudulas sa kanyang balikat, dahan-dahan itong hinayla ni Roland pabalik. Sinabi ni Roland sa kanya na huwag mag-alala, at maghanda para sa paaralan, at dadala niya ito ng almusal. Si Zero, na may hawak na toothbrush, ay nakatingin sa pagtataka habang siya ay sumugod palabas ng pinto, nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya. Nagkita si Roland at Garcia sa isang maliit na restaurant sa ibaba. Umorder siya ng 2 bowls ng beef noodles, na ikinabuntong hininga ni Garcia, na nagsasabing kung siya ay isang lalaki, hindi niya dadalhin ang isang babae sa isang lugar na tulad nito para sa almusal. Hindi nakapagtataka kung bakit single pa rin si Roland. Tumawa si Roland at ipinaliwanag, malapit na ang pasok ni Zero, at kailangan kong dalhan siya ng almusal. Kaya hindi ako maaaring lumayo. Maya-maya, dinala ng may-ari ang kanilang mga bowls ng noodles. Magalang na nagpasalamat si Garcia sa may-ari, pagkatapos ay pinaghiwalay ang kanyang mga chopstick. Hinalo niya ang noodles sa kanyang bowl, itinaas ang mga ito, hinaypan ang mga ito para palamigan, at nagsimulang humigop ng noodles. Nakangiti si Roland, na pinapanood siya. Mukhang madalas siyang pumunta rito. Nag-aalala siya na baka hindi niya gusto ang mga maliliit na restaurant na ito. Ngumisi si Garcia, na nagsasabing ito ay pawang kanyang maling akala. 10 taon na siyang nakatira dito at sinubukan ang lahat ng lugar sa paligid. Magandang asal na dalhin ang mga tao sa mas malinis at mas magagandang lugar, at ayaw din niyang pagtinginan siya sa lahat ng oras. Lumingon si Roland at napagtanto na tama siya. Hindi lamang ang ibang mga customer sa stand ang palihim na nakatingin sa kanila, kundi pati na rin ang mga dumaraan ay nakatingin sa kanya, na nagbibigay ng mga tingin sa kanila. Gusto niyang humingi ng paumanhin. Ngunit okay lang ito kay Garcia at tinanong kung ano ang nangyayari. Dumiretso si Roland sa punto at sinabi sa kanya na gusto niyang makilala ang kanyang mentor. Itinaas ni Garcia ang isang kilay, na malinaw na nagulat. Ipinapaliwanag ni Roland kung gaano siya nakaramdam ng sama ng loob tungkol sa hindi nila pagkikita sa huling meeting at gusto niyang humingi ng paumanhin ng personal. Bagamat nagulat, umiling si Garcia.
Naniniwalang hindi na muling makikipagkita ang kanyang mentor, sinubukan ni Roland na maging positibo. Siguro ay hindi naman ganoon kalaki ang inis sa kanya ni Lady Lon, ngunit hindi sumang-ayon si Garcia. Dahil hindi matiis ng kanyang mentor ang mga taong hindi tumutupad sa kanilang mga pangako. Pinilit pa rin siya ni Roland na tawagan ito kahit sandali lang. Binigyan siya ni Garcia ng isang makahulugang tingin, nagdududa kung gusto lang ba talaga nitong humingi ng tawad. Nag-alinlangan si Roland, pagkatapos ay sinabi na kung maaari rin ba siyang makakuha ng ilang mga tips sa training, iyon ay magiging mahusay. Kinuha ni Garcia ang kanyang telepono. Habang nagdadial siya, itinanong ni Roland kung maaari ba niyang makuha ang numero ng kanyang mentor. Ngunit ipinaalam niya sa kanya na tanging isang espesyal na association card lamang ang makakatawag doon. Nang magkonekta ang tawag, sinabi niya sa kanya na tumahimik. Makalipas ang ilang minuto, natapos ang tawag, at lumingon si Garcia kay Roland na nakakunot ang noo. Kaya, ano ang nangyari? Tanong ni Roland, na halos inaasahan ang masamang balita. Tumanggi siya, syempre, sagot ni Garcia, at mukhang medyo inis din. Kaya pala, napagalitan siya dahil lang sa pagtatanong. Sa tono nito, malinaw na talagang nadismaya ang kanyang mentor kay Roland. Hindi makapaniwala si Roland. Sa kanyang isip, naisip niya na hindi iyon makatwiran. Parang hindi naman siya ganoon kagalit noong huli silang magkita. Ngunit malinaw na hindi niya makukuha ang pagpupulong na kanyang inaasahan. Itinanong niya, kailan ang susunod na pagkakataon na maaari niyang bisitahin ang headquarters. Sinabi ni Garcia sa kanya kung kaya niya nang pangasiwaan ang isang Erosion event ng mag-isa at maging isang opisyal na marshal. Ang kondisyong iyon ay nakakagulat na simple, naisip ni Roland sa kanyang sarili habang inilalapit ang kanyang mangkok at iniinom ang sabaw hanggang sa huling patak. Pagkatapos ay binanggit niya ang mahiwagang pahayag ni Lon mula nung nakaraang araw. Na nagsasabing siya ay curious at gusto niyang malaman. Ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin na malapit na ang banal na digmaan? Samaan daw si Garcia sa kanyang upuan, na nagpapaliwanag na ang kanyang mentor ay naniniwala sa isang libro na isinulat mahigit kalahating siglo na ang nakalipas, na pinamagatang ang dahilan ng pag-iral. Ito ay isang pilosopikal na gawa na tungkol sa paglitaw at ebolusyon ng mga sibilisasyon. Na ibinabalangkas ang mga ito bilang bahagi ng isang bagay na tinatawag na pagpili ng Diyos. Sinabi rin niya sa kanya na huwag magkaroon ng maling ideya, ang mga Diyos dito ay hindi mga personified beings. Ito ay higit pa sa isang hanay ng mga patakaran, o marahil ang layunin sa likod ng pagpapatuloy ng lahat ng bagay. Nag-isip si Roland. Sa kanyang isip, ito ay isa pang libro na hindi niya kailanman narinig. Malamang na nangangahulugan ito na ito ay isang bagay na natatangi sa mundo ng panaginip, isang likha ng kakaibang katotohanan iyon. Itinanong niya kung maaari ba niyang hiramin ang libro. Binigyan siya ni Garcia ng isang curious na tingin ngunit hindi tumanggi. Na nagsasabing susuriin niya ito mula sa library ng headquarters. Iyon ay, kung maalala niya. Sa totoong mundo, hindi naramdaman ni Roland na mas malapit siya sa mga sagot na kanyang hinahangad. Kung anumang bagay, ang kanyang mga iniisip ay mas magulo kaysa dati. Bigla, dumating si Lightning sa kanyang tolda, na may hawak na ibon sa kanyang mga kamay. Isang mensahe mula sa Neverwinter, anunsyo niya. Kinuha ni Roland ang liham at inilatag ito sa mesa. Habang binabasa niya ito, hindi niya maiwasang magulat. Ang hukbo ng demonyo ay lumitaw sa ilang nakagubatan.